simple at maganda. Yan ang kayang ibigay sa inyo ng damit natin. Ngayon kasi, talagang uso na yung simple lang yung suot mo pero may dating ka. Diyan ka matutulungan ng gabunan shirt at hoodie natin. Simple ka mang tignan pero may tinatago kang lakas. At dahil alam kong busy kayo GIPs, nilagay ko na yung Shopee link sa comment section para hindi na kayo mahirapan sa pag-order. Yan lamang. Maraming salamat GIP. Manatiling simple at may dating. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pamela. Mula ito sa karanasan niya noong kabataan. Walang eksaktong taon. Albay. Mahirap lamang ang pamilya ni Pamela. Walang humpay sa pagtatrabaho ang ama. Samantalang abala naman ang ina sa pag-aalaga sa kanila. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na meron itong tinatago. Ang pagkakaalam ng ama. Mabuting inaalagaan ng ina silang magkakapatid. Ngunit ang katotohanan ay ginagawa niya lang ito kapag nasa tahanan ang tatay. Madalas nasa labas ang ina at nagsusugal kasama ang kaibigan nito. Habang silang magkakapatid ay nagugutom sa tahanan. Habang tumatagal, mas namamayat ang magkakapatid at napansin ito ng ama. Nang kumprontahin niya ang asawa, nagpaliwanag ito na ang magkakapatid daw ang umaayaw sa mga luto niya. Ilang beses nang sinubukan ni Pamela na ipaalam ito sa ama, ngunit mas naniniwala ito sa kanilang ina. Tuwing nagsusumbong si Pamela, silang lahat na magkakapatid ang pinaparusahan. Isang araw, naganap si Pamela ng mapapasukan bilang katulong. Bagamat minor de edad pa lamang, nakahanap kagad siya ng trabaho. Bukod kasi sa magalang at mabait, napakasipag na babae ni Pamela. Madaling araw siyang gumigising upang kumilos at pagdating ng hapon ay wala nang matitirang gawain. Natuwa ang mga amo ni Pamela, kaya naman paminsan ay dinadagdagan nila ang bigay sa kanya. Umuuwi si Pamela at inaalagaan ang mga kapatid. Nagpapasalamat sila sa pagpupursige ng ate. Isang araw, umuwi ang ina at binaling niya ang galit sa mga anak. Nang malaman niyang may kinikita si Pamela, kaagad niya itong kinuha at pinatalo niya sa sugal. Doon nagsimula ang away ng mag-ina. At nang namagitan ang ama, nadismaya si Pamela dahil kahit anong pagpapaliwanag niya ay hindi siya pinaniniwalaan nito. Hindi na kinaya ni Pamela ang sitwasyon sa bahay. Ang mga magulang na dapat magprotekta sa kanila sa kapamakan ay siya pang nagdudulot nito sa kanila. Gustong-gusto na ni Pamela makaalis ng tahanan. Isasama niya ang mga kapatid upang ilayo sa abusado. Pabayang mga magulang kaya naman didoble niya ang pagpupursige at ipinaalam niya ito sa mga amo. Tinulungan siya ng mga amo upang makapag-aral. At makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos siya ng high school. Hindi dumalo ang mga magulang niya sa graduation. Pag-uwi niya ng tahanan, laking tuwa niya na malapit na silang makaalis sa impyernong tinatawag nilang tahanan. Ate, ang galing mo. Nakapagtapos ka na. Sa wakas, makakaalis na rin tayo dito. Wika ng bunso at niyakap niya si Pamela. Napatingin kagad si Pamela sa braso ng kapatid. Teka, sinaktan ka na naman ni nanay?
Tanong ni Pamela. Ah, opo eh. Galit po kasi siya kanina dahil natalo po sa sugal. Napadaan po ako sa harap niya kaya sa akin niya po nailabas yung galit eh. Tugon ng kapatid. Wala namang nagawa si Pamela kung hindi ang maiyak. Huwag kayong mag-alala ha. Si ate nang bahala sa inyo. Wika ni Pamela. Niyakap niya ang isa pa niyang kapatid. Nilagpasan lamang ni Pamela ang kanyang ama at ina. Kaagad siyang kumuha ng maleta at nag-impake. Aba, bastos ka talaga ano. Kala mo kung sino ka porket nakapagtapos ka. Tandaan mo, wala ka dyan sa kinakatayuan mo kung hindi dahil sa amin. Wika ng nanay. Oo nga, dahil pabaya kang ina, kailangan kong maghirap. Matagal kaming nagtiis sa pang-aabuso mo eh, pati na din sa pagbubulag-bulagan ni tatay. Ngayon magiging malaya na kami at sana hindi na namin kayo makita pa. Tugon ni Pamela at kaagad siyang napahawak sa pisngi. Sinampal siya ng ina. Hindi na sila umimik pa. Hindi mo pwedeng dalhin ng mga anak ko. Anak ka lang. Ako ang ina nila. Wika ng nanay. Ikaw lang ang nagsilang sa amin. Pero kahit kailan, hindi ka naging ina. Ito ang kanilang huling pag-uusap. Nakipagsapalaran si Pamela sa syudad at kalaunay nakahanap ng trabaho. Lumipas ang ilang taon at namuhay ng mapayapa at masaya silang magkakapatid. Hindi na sila nakipag-usap pa sa mga magulang na iniwan nila. Makalipas ang ilang taon, nakatanggap sila ng balita mula sa kamag-anak na namatay na daw ang kanilang ama. At ang sabi nito, kung maaari ay bisitahin ng magkakapatid ang ama bago ito ilibing. Kahit masama ang loob nila sa ama, hindi naman maikakaila na ginawa naman ito ang lahat upang matustusan ang pangangailangan nila. Ang ina naman ang nagwaldas ng pinaghirapan ng ama. Kaya naman napagpasya nilang pagbigyan ang huling hiling ng kamag-anak. Makalipas ang ilang oras sa biyahe, nakarating sila sa bayan. Kalat na kalat sa bayan ang karumal-dumal na pagpaslang sa mga residente. Ang sabi ng mga tsismosa, aswang siguro. Ngunit dahil matagal nang nanirahan si Pamela sa syudad, hindi siya naniwala sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Nakarating na sila sa tahanan. Nakita nila ang bangkay ng ama at ang nanay na umiiyak sa harapan ng mga tao. Hindi muna sila nagpakita sa ina dahil mabigat pa rin ang loob ng magkakapatid sa kanya. Pagkatalikod ng mga bisita ay biglang nagbago ang itsura ng ina. Ang kaninang naghihinagpis na muka ay naging blanko. Hindi pa rin talaga nagbabago si inay. Hanggang ngayon pakitang tao pa rin. Wika ni Pamela. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na ang magkakapatid sa labi ng ama. Kahit nakakarating lang nila ay kaagad silang umalis. Bago pa sila tuluyang makalabas ay hinarang sila ng ina. Nagmamakaawa itong bigyan siya ng pagkakataon. Kahit papano naman daw ay dapat galangin siya dahil sa kanya silang magkakapatid ng galing. Naawa naman kagad ang mga kapatid ni Pamela, ngunit siya ay hindi. Alalang-alala pa niya ang lahat ng ginawa nito, kaya naman hindi niya ito mapapatawad. Natulog ang mga kapatid ni Pamela kasama ang ina, habang siya ay nasa labas lamang. Pinagmamasdan niya ang payapang kapaligiran bagamat madilim. Naiilawan naman ito ng buwan. Kung mabuti lang sana ang ina, edi sana masaya silang namumuhay na magkakasama.
Natigilan si Pamela nang makarinig siya ng kaluskos sa gilid. Agad siyang napatayo at inimbestigahan niya ang lugar. Marami nang nakasalamuha si Pamela kaya naman hindi siya natatakot. Sa likod ng maliit na puno, narinig niya ang ingay kaya naman dahan-dahan niya itong pinuntahan. Pagsilip niya sa likod ay wala naman siyang nakita, kaya tinawanan niya ang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Pabalik na sana si Pamela nang marinig niya ang sigaw ng kapatid. Dali-dali siyang pumasok sa bahay ngunit nakakandado ito. Sobrang nagtataka si Pamela sa nangyari dahil kakalabas lamang niya kanina at hindi naman ito nakasara. Walang humpay ang pagsigaw ng kapatid at nasamahan ito ng pagmamakaawa pa ng isang kapatid. Gamit ang buong lakas ni Pamela ay pinilit niyang itulak ang pintuan. Nagkaroon na siya ng mga sugat at pasa, ngunit hindi iyon naging sapat upang mabuksan ang pinto. Umakyat na lamang siya sa bakuran. Inakyat niya ang pader. Mabuti na lang ay pinagtagpi-tagpi lamang ang bahay nila. Kaya naman hindi masyadong nahirapan si Pamela. Nang makarating sa bintana, nagulat siya na merong salamin. Madami na palang dinagdag sa tahanan na hindi niya inaasahan. Sinubukan niyang silipin ang kwarto ngunit sa sobrang dilim, wala siyang makita sa loob. Rinig na rinig pa rin niya ang iyak ng mga kapatid, kaya buong katawan niya ang ginamit upang basagin ang bintana. Makalipas ang ilang beses na paghampas, tuluyan ng nabasag ang salamin. Bumagsak ang katawan ni Pamela sa bubog. Bagamat sugatan na ay mas nag-alala siya sa mga kapatid. Hinanap niya ang mga ito ngunit sinilip niya lahat ng silid. Wala siyang nakita. Pagbaba niya, nakita niya ang inang nakayuko. Nasa gilid ito ng kusina. Agad niyang pinagmasdan ng paligid ngunit wala ang mga kapatid. Pilit niyang tinanong ang ina kung nasaan ang mga ito. Ngunit umiiyak lamang ang ina at nagmamakaawang patawarin siya. Hindi maintindihan ni Pamela ang nangyayari. Ngunit batay sa ikinikilos ng ina, siguradong nasa kapahamakan ang mga kapatid. Napatingin si Pamela sa paligid. Napatigil siya nang makita niyang wasak ang pintuang nakakandado kanina. Kung ano man ang sumira, siguradong hindi ito tao. Bagamat natakot si Pamela, mas nangibabaw ang pag-aalala niya sa mga kapatid. Lumabas siya ng tahanan at hinanap ang mga ito. Patuloy niyang naririnig ang sigaw, kaya walang pagdadalawang isip niyang sinundan ang mga ito. Ilang minuto pa. Laking gulat ni Pamela nang makita kung ano ang may hawak sa kanila. Alam na ni Pamela na hindi ito tao, ngunit hindi niya inaasahan ang itsura nito. Malaking nilalang. Mukhang pinaghalong baka na may binti ng kambing. Merong sungay na nakaikot. Pulang-pula ang mga mata. Isang uri ng demonyo. Naalarma si Pamela nang makita niya ang mga kamay nito na humahawak sa kapatid. Dahil napakahaba at napakatalas ng mga kuko nito. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang kumilos ang mga binti ni Pamela. Makalipas ang ilang sandali ay tumakbo na siya kasama ang mga kapatid. Hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat. Ngunit nagpapasalamat na lang siya kung anong milagro ang nangyari upang makakuha siya ng lakas na itulak ang elemento. Habang tumatakbo ay walang tigil sa paghabol sa kanila ang nilalang. Umiyak na ang mga kapatid ni Pamela. Dahil sa bagal ng mga ito ay bigla silang natapilok. Natusok ng matalas na bato ang binti ni Pamela
Mas lalong lumakas ang pag-iyak ng mga kapatid nang nakalapit na ang nilalang. Sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang kanilang ina. Hindi alam ni Pamela kung nakonsensya ba ito o tunay na nagsisisi. Ngunit laking gulat niya nang makitang tinali niya ang bunsong kapatid. "Anong ginagawa mo, Nay? Bakit mo tinatali si Bunso?" Wika ni Pamela. "Kailangang merong maiwan sa inyo para makatakas tayo. Huwag mo na akong pigilan." Ang ginawa ni Pamela, pinaalis niya ang mga kapatid kasama ang ina. Umiiyak pa rin ang mga ito. Dinala sila ng ina sa ligtas na lugar. Hindi pa rin maintindihan ni Pamela kung bakit ganon ang ugali ng ina o kung dapat ba talaga siyang matawag na ina. Habang papalapit na ang nilalang, mas nakita pa niya ng mabuti ang katangian nito. Yung akala niyang itim na balat, mga balahibo na binuhusan ng langis. Tanggap na ni Pamela ang kamatayan, ngunit hindi siya nagsisisi dahil ligtas naman ang mga kapatid. Hindi na lumaban pa si Pamela. Inintay niya ang kamatayan, ngunit laking gulat niya nang biglang nagkaroon ng ingay. Kasunod nito ang pagdating ng mga residente. Lahat sila ay may dalang mga sulo. Ito na ang naging huling alaala ni Pamela. Nagising na lamang siya nasa tahanan na. 3 araw na ang lumipas bago siya nagkaroon ng malay. Kasama niya ang mga kapatid at ilang residente sa klinika. Tinanong ni Pamela kung nasaan ang ina. Ngunit wika ng kapatid na matapos silang dalhin ito sa ligtas na lugar, bigla na lang itong nawala. Walang nakakaalam kung nasaan ito nagtago o kung buhay pa ito. Matapos gumaling ni Pamela, bumalik na sila sa syudad. Lumipas ang ilang taon at parang sariwa pa rin ang lahat sa alaala ni Pamela. Minsan ay nagigising pa rin siya sa gabi dahil napapaginipan niya ang nilalang. Ngayon ay naniniwala na siya sa mga elemento, nilalang at iba pang mga usapin dahil kamuntika na siyang mamatay dahil dito. Bagamat hindi sigurado si Pamela, minsan ay naiisip niya na maaaring ang yumaong ama ang tumulong sa kanya ng mga panong iyon. Siguro ito ang paraan ng ama upang bumawi sa mga pagkukulang niya sa mga kapatid. Kahit ano pa man, nagpapasalamat na lang si Pamela dahil buhay pa sila. Bagamat tunay nga na merong aswang at elemento sa lugar, minsan ang tunay na halimaw sa gabi natatagpuan lamang sa sariling tahanan. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Renzo. Nangyari ito sa lugar ng Ilocos. 12 taong gulang pa lamang si Renzo nang mangyari ito sa maliit na bayan sa Ilocos. Nakatira sila sa katamtamang bahay kasama ang ama, ina at 2 kapatid. Madalas silang naglalaro sa kakahuyan. Kasama ni Renzo ang mga kapatid at iba pang kalaro. Hindi pa uso noon ang mga ilaw sa daanan. Kaya naman bago mag alas 5 ng hapon, kailangan na nilang umuwi kaagad bago pa dumilim. Ito na ang kanilang nakasanayan hanggang mag-13 gulang si Renzo. Napag-isipan nilang maglaro sa isang malaking puno sa bakuran ng kalaro. Sa sobrang tuwa nila dito ay inaraw-araw na nila ang paglalaro sa lugar. Doon nagsimula ang paminsan-minsang bangungot ni Renzo. Bagamat saglit lang ito, nakakatroma pa din para sa isang bata. Upang mawala sa isip ni Renzo,
Ibinuhos niya ang oras sa paglalaro. Mas napadalas ang pagtambay nila sa punong iyon at kalaunay nalaman ni Renzo na puno ng balete. Sa paglipas ng panahon ay mas humahaba ang bangungot ni Renzo. Paminsan-minsan ay tungkol ito sa pagkamatay ng mga kalaro niya hanggang sa maging pagkamatay ng mga magulang, kapatid. Ngunit hindi niya nakinaya nung nanaginip na siya na pinatay siya ng isang dambuhalang babae. Simula noon, ginawa ni Renzo ang lahat upang hindi na matulog. Nag-aalala ang magulang ni Renzo dahil naaapektuhan nito ang kanyang kilos. Madalas na itong hindi makausap o hindi kaya naman palaging galit. Mahilig ding makinig si Renzo ng mga nakakatakot na kwento. Kaya naman napagtanto nilang maaring ito ang dahilan ng bangungot. Tinigilan niya ito at hindi na masyadong lumabas ng tahanan. Kahit papano ay nabawasan ang mga bangungot na Renzo. Ngunit makalipas ang isang linggo habang naglalaro ang mga kaibigan at kapatid ni Renzo, aksidente nilang natamaan ang bakuran nito. Walang humpay sa paghingi ng paumanhin ang pamilya ng kalaro. At todo naman ang pagsermon nila. Nangako ang pamilya na aayusin ang nasira. Ngunit simula noon ay hindi na sila naglaro pa. Bagamat nalungkot ang mga kapatid ni Renzo ay naintindihan naman nila. Mas gumanda na ngayon ang beranda nila Renzo. Kaya naman nawala ang galit ng mga magulang nito. Naging maaliwalas ang lugar. Doon nagtitipon ang pamilya upang maghapunan kapag maganda ang panahon. Ang masasayang sandali ay napapawi tuwing matutulog na. Habang tumatagal ay mas lumalala ang mga panaginip ni Renzo. Kaya naman nagmakaawa na siya sa mga magulang na kung maaari ay tulungan na siya. Dinala siya sa doktor. Ngunit wala namang problema. Niresetahan lamang siya ng ilang pampatulog. Nang gabing iyon ay ininom niya ang nireseta ng doktor. Nakatulog siya ng mahimbing. Tandang-tanda niya pa ang napakasarap na pagtulog. Sa loob ng mahabang panahon ay ngayon lamang siya naging payapa. Ang mahimbing na tulog na Renzo. Naging walang katapusang bangungot nang maramdaman niyang hindi na siya magising. Bagamat tulog ang kanyang katawan, gising naman ang kanyang diwa, kaya ramdam na ramdam niya ang takot. Sinubukan niyang sumigaw, galawin ang mga kamay o paa, ngunit hindi gumagana. Sinubukan na rin niyang saktan ng sarili, ngunit wala siyang maramdaman. Tuluyan ng umiyak si Renzo nang paulit-ulit siyang bumabangon pero hindi siya gumigising. Alam niyang panaginip pa rin ang lugar dahil ramdam niya ito. Bagamat ilang oras ang lumipas, pakiramdam ni Renzo ilang buwan ang nagdaan. Nagising na lamang siyang luwaan. Nanginginig ang buong katawan niya at napakalamig. Nagulat siya nang makita ang ina sa tabi. Ayos ka lang ba, anak? Gigisingin na dapat kita kasi mag-aalas 12 na, tulog ka pa. Wika ng ina. Hindi sumagot si Renzo. Niyakap lamang niya ang ina at nagpatuloy sa pag-iyak. Makalipas ang ilang minuto, kumalma na si Renzo at doon ikwenento ang nangyari. Paulit-ulit ang kwento niya sa isang napakalaking babae at doon nagtanong-tanong na ang ina sa pamilya. Pinuntahan din ng ina ang kanyang lola sa kabilang bayan. Mga uri ng elemento na umaatake tuwing gabi. Baka ginugulo ang tahanan niyo dahil naghihigante. Meron ba kayong sinirang puno o pinutol? Tanong ng lola. Naalala ni Renzo ang balete na pinaglalaroan nila
pati na din ang pagpapaayos ng beranda. Ayon sa lola, kailangang ibalik ang nawala sa mga elemento at kailangan din niyang mag-alay sa puno ng balete. Umuwi ang mag-ina at kwenento sa ama ang nangyari. Bagamat hindi masyadong naniniwala ang ama ay sinunod pa rin ang mag-ina. Naghanap sila ng albularyo upang magtanong kung ano ang maaaring gawin. Mas mainam daw na manghingi sila ng tawad sa nilalang at mag-alay ng pagkain. At bukod pa ron, maghandog sila ng bagong matitirahan ng mga nilalang na naroon sa beranda at patuloy na manghingi ng tawad sa puno ng balete. Ito nga ang kanilang ginawa. Nangingi siya ng tawad sa puno ng balete at naghandog sila ng matitirahan sa mga nilalang na naroon sa beranda. Simula nun, naging maayos na ang pagtulog ni Renzo. Natigil ang kanyang mga bangungot. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan, dinala niya ang mga aral na natutunan sa mga elemento. Patuloy niyang ibinabahagi na irespeto ang kanilang tahanan. O hindi kaya naman kapag meron tayong gagawin, ugaliin na manghingi ng pahintulot. Dahil hindi lang tayo ang nakatira sa mundo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP, at dyan, nariyan sa screen ang sample ng ating mga damit. Sobrang solid niyan kaya sana umorder na kayo. Kagaya ng palagi kong sinasabi, kung gusto nyo ng simple at maganda, yan ang damit na para sa inyo. Yan lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.